gihimong tao gikan sa abog si Adan, di ba? So si Adan ang anak o ang kaliwat niya, generation to generation og hangtod karon ang pagbuhat sa Ginoo ni Adan ug ni Eva, kitang tanan mga resulta ta. Okay? Nahimo tang tao pinaagi sa atong unang mga ginikanan, si Adan o si Eva. Gihimo sila sa Ginoo gikan sa abo. Ingon ang Biblia, sa diha nagibuhat sa Ginoo ang tao, ingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway o ang tao mabuhi o ang tao mudaghan, di ba? Sa diha nga ingon ang Ginoo nagkuha siya og lapok o nagkuha siya og abog or clay o iyahang gihulma nga tao o iyahang gihuypan ang buhok sa ilong ug nabuhi ang tao nga si Adan ug si Eva. Si Adan ra. Okay? First nga giwa sa Ginoo. Si Adan, gigama sa Ginoo pinaagi sa abog or lapok or something gikan sa yuta. Si Adan, di sa si Eva, di sa gikan. Ha? Dito gusok. Okay? So kung ang mga banag-asawa, magbuwag na gani ang banag-asawa, ining bana, wa na nagusok, kung biyaan na sa asawa. Okay? Wag na nagusok. Wala, natakilid yun ang kinabuhi, kaya wa naman diha ang gusok nga usa na nabili. Ilayas man. So mo na nga importante na to nga masayran kining mga butana nga ang tao di ay created gikan sa yuta o gingon ang kanang kasagaran madunggan nato sa 7 palabras sa abog ka gikan sa abog ka mauli. Okay? Ita no? Kaman tayo mo sa diara mo sa yung balay ang lugod bitaw maligo mo. Wala na ito bulig, dito nagikan. Diba? Dito nagikan. Abuga, naghana man yung dalikdik na huwag ko'y gawas-gawas. Kung man sa pugoy nakakuhag abog ikas gawas. Ano pa ila lang na ng tao, gikan din sa abog o gikan sa yuta. Isa sa niyo mo pang lugod, maligo na po kayo sa tao, nagyan po'y bulig. Diba? So, maingunan na ang kanang kamaturan sa kinabuhi. So, ang unang Adan, gihimo gikan sa yuta. Pero ang ikaduhang Adan, kinsa man ang ikaduhang Adan? Si Jesus, si Kristo. Ang kaduhang Adan, wala nagagikan sa abog. Nganong wala man mogikan si Jesus sa abog? Kailan siya sa Espiritu Santo. So, muna nga, ang first Adan, maduno to siya, mamatay to siya. But ang ikaduhang Adan nga ning abot na si Kristo, wala mo agi o lawas nun nga kanabang paghihimo. Nga naman, ni Kalitras Maria o kabuntis, niya lalang sa Espiritu Santo, ingon pa sa anghel. Nayo kahadlok Maria, kay kaning imuhang isaba, lalang ni sa Espiritu Santo. So, buot pasabot, ang Diyos nagikan sa langit, in kanaog ni kalibutan, magpakatao, pinaagi sa usa ka babae, nga hinganlan og Maria, okay? Nga ni atong panahon na mo ay nakit-an sa Ginoo nga matarong, ug mo ay gihimo sa Ginoong instrumento aron si Kristo matao. So, tungod kay buotan si Maria, anang panahon na. Paano siguro sa iyang kinabuhi, na kinabuhi din si Maria nga matarong at ubangan si Ginoo tungod kay siya gipili. Pero ang nakanindot ni Igsoon, kaya ang ikaduhang Adan nga higikan sa langit, ang nagpasabot ni sa espirituhanon nga bahin sa kinabuhi sa tao, na tinuod nga ang tao nga gipakatao pinaagi ni Adan o kaliwat ni Adan, madugta ni siya kining lawas nato, madaot ni madugta mobalik sa abog. Apan ang tanang tao nga mintuo sa pag-ani sa ikaduhang Adan nga mao si Kristo, aduna na po'y lain nga gihatag sa Ginoo sa tao nga lain na kinabuhi, espirituhanon nga kinabuhi sa diha nga nakadawat ka ni Ginoo sa Kristo, nakaangkon ka sa Espiritu. Okay? Gipuy-an ka sa Espiritu Santo. Sulod sa imong kinabuhi ug mao na ang assurance sa tao na kung mamatay ka, kining atong lawas-lawas balik sa abog ato sa interior,
So kini atong lawas balik ni sa Ginoo nga mao'y nagbuhat ini. Okay, ang atong espiritu sa ang atong espiritu. So, ang yutakong lawas sa verse 48, hinimo gikan sa yuta ang langit nun nga sama sa yuta og ang langit nun sama ni adto mianhi gikan sa langit. Ingon man nga nagsulo kita sa dagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta, magsulo unya kita sa dagway sa tao gikan sa langit. So niluta kayo sa ano bang mahitabo unya nato. Okay, indot kayo ang plano sa Ginoo. So ang paglaom sa tao mo ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. So umamatay ta, Kristohanon, na may mga mahal sa kinabuhi na nangamatay na, na nag-ilang, nagtuo ni Kristo, ay kanindot ba sa umabot ng mga adlaw. Kita ka kanindot po na sa ninaan na sa Ginoo lawas nga dili na madunot. Adunay gidesign sa Ginoo sa tao nga lawas nga dili madunot. Mao na kung ako ang kana bang nagwonder ko ba, masa ka pong lawasan mo baka gyapong naw nga. Wala mo tana na nga inigpuli sa Ginoo sa atong lawas nga gilubong sa interior, ta naman to. Di ba? Memory na walay mabili na to. Wala yung tangan ng interior in memory of late. Di ba? Wala nga, memory na lang mabili sa tao, hindi ka matay. Pero sa diha nga, inigabot na nato dito sa langit. Sa uban na ta sa Ginoo sa lawas nga dili na madugta. Huwag kang pangutanaw sa kang dagwaya po, ihatag sa Ginoo. Ha? Mo ra maghagi hapon? Ha? Na Lord, lami ang tapot ko kanang mura pag si Marian, Lord, di kabot sa langit. Pag mura pag si Dingdong, di ba nga? Lami ang tapot mo, hindi mo na. Pero, amot lang kung disimbagi mo kung ang giingon sa Ginoo nga maong gihapon nga lawas ang banhaw sa Ginoo nga dili na madunot, ihatag sa tao nga dili madunot. So meaning, basta mo ra gihapon ning dagwaya pero perfecto na. Wala na depekto. Okay? Dili na siya wala defect. Kung namatay ka nga ubano na, inipalit sa inibanhaw sa Ginoo dili. Siguro kung ka ubano ni puli sa lawas, di ba? Perfecto naman siya. So mga kaigsuonan nga ang pulong sa Ginoo na pamatuod na to ni nga ang pagkabanhaw tinuod. Amen? Tinuod nga adunay pagkabanhaw nga naman tungod kay si Kristo namatay pagkatulog ka adlaw nabanhaw siya sulod sa tulog ka adlaw. Si Lazaro ibanhaw sa Dios. Ug daghan pa nga mga tao nga kailangan nila to nga ibanhaw sila sa Ginoo. Ang mga nangamatay bingon sa pulong sa Dios dili muuna ni adto mga buhi. Maoy muuna og kabanhaw. Okay? Una silang mabanhaw. So ang paglaom nga uhaon sa Dios ang iyang katawhan. Okay? Pinaagi sa pagkabanhaw ulihan sa bag-ong lawas nga dili na madunot. Kita mo katong nakita sa video atong ilang dali nga sa misteryo na makod ang mga kalabira. Kuya nila ang animation no nga sa misteryo mga guba ang mga pansyon dito nya makod to mga kalabira unya mukalit og adunay lawas nga mabanhaw. Okay? So inuna na unya ang mahitabo sa umaabot ng mga adlaw. Kay naman ug banhaw na sa Ginoo ang mga patay nga gilubong sa misteryo katong lawas nga ipuli sa Ginoo mobalik to sila gikan sa abog, mabanhaw sila pagbalik. Kaya nga no, ingon ang Biblia, ang unang banhaw ng mga nangamatay. Okay? So, alam mo kahadlok ang isbutan mga matay. Maura man yung ending pohon. So, mana siya, ingon sa pulong si Ginoo. Verse 50, mga igsuon, ang buot kong ipasabot mao nga, ang hinimo gikan sa unod sa dugo, dili magkaambit sa gingharian sa Dios. So, kini nga itong pagalingon, kaya ang lawas, dili ni makaambit sa gingharian sa Dios. So, kaya kini nga itong lawas karon mao ni bilin lang ni dinis kalibutan. Okay? Bilin ba? Away-away pa tayo, hadlok pa tayo tayo panglubong, ay pambilin ramaneta. Okay?
Adlaw ka gutuso no na alagi na jud mo ilubong. But lang, tinuod pa lang di malubong. Ay mo kahadlok di ka mo ipanglubong mo eh. Ingon ang Biblia, kining lawas nato, mabilin ra ni sa kalibutan, ay mo kabalakang di na ilubong. Ibanhaw na sa Ginoo ini panahon na magbanhaw ang Ginoo sa tao. Okay? So ay mo kahadlok, pwede mo ipanglubong mo. Ay mo panghadlok nga kanang dili mo patos minteryo anang unsa nang mga minteryo nga mahadlok pagsudlan nato. Okay, si manangya ko dito mga Kristohano, di ba? Di na mapalubong dire simbahan nga kining minteryoha. Unsa nga minteryoha di mapalubong? Katolik cemetery. Hadlok sila manangyaw ang mapatay dito nga Kristohano, hindi lubong. Hadlok gali sa manangyaw ta dire. Ang abot mas kamatayon man ay gihapon, hadlok sila sa gulang ng Kristiyan. Kay nangyaw niya ni dire. Wala ina pug relihiyon ning namatay dire. So, hadlok silang malaing relihiyon ang gipanglubong. Okay? Hindi sila magpalubong sila ng interior. Pero ingon igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo, ang lawas, ang unod o dugo, dili makaambit sa gingharian sa Dios. Nga naman, ingon din ha, ang mga butang nga madunot, dili makaangkon sa kinaiyan ni adtong walay pagkadunot. So madunot pa man ba? Okay? So di ta makaangkon ni ana, kay madunot ang atong lawas. Pero ang kanindot ni verse 51, mao kini ang misteryo. Okay? Unsay misteryo nga gibutang dire? Mas kasama unsay misteryo? Misteryo sa kalipay? Misteryo sa kalipay. Ana na ko ana lihiro kay kuana sa ana ba? Mao kini ang misteryo sa kalipay. Misteryo sa kasakit. Mystery, English ang maninyo. Kana bang ang lain pagkahubad ini kana bang muraog misteryo kana bang muraog kana tinago nga mapadayag unya sa maabot nga mga adlaw. Okay, kahibulungan. Ang kana bang kahibulungan nga manghitabo unya ang misteryo dili nis kasakit na marang pangadji nari po mysterious nari po kanang misteryo sa kasakit no kada mo binatana sa mga pangadji di ba misteryo sa kasakit nga sa panadya o katuho gana basta kay misteryo okay pero ni ining napita ingon ang pulong sa Dios mao kini ang misteryo unsa nga misteryo ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan ang mao kini ang misteryo dili ang tanan unsa man dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit nga mga usab dili kay tanang tao gyud mamatay iyon sumala sa pulong sa Ginoo dili ang tanan mamatay naa day ko'y muadtos langit nga di mo agi kamatayon asa man yung ganahan nga paagi kalit mo gatos langit o gari pa mo mamatay sa mugunan ha okay mo ni rapture okay ang paglaom sa tao nga kuhaon sa Dios ang iyang katawan pinaagi sa sakgaw o pag-rapture kalitrang gawa. Okay? Dili tanan gyud mo mudangan sa kamatayon. Adunay mga tawo nga moadtos langit diretso, di na moagi kamatayon. Kinsa nga tawo ang kalit og balik sa langit, nga wa moagi kamatayon. Si Eno, kinsa pa? Kinsa pa ilain? Ha? Na pa ilain nga wa moagi kamatayon sa Old Testament? Si Elias, okay? Si Enoch o si Enoch, gikuha sa Ginoo kay grabe kabutan. So, ingon ang Ginoo, wala gyud kumasaway aning Enoch, grabe ng butanan di na gyud matabang. Wao na lang yun kaya aron di na ni makasa 300 kape ang edad ni Enoch, gikuha siya sa Ginoo. Okay? Sakgaw siya. Si Elias ang nindot kayo, kay sakay karwahe pa sa langit. Imagine ka na. Kana mga proof na siya sa Biblia na tinuod ang rapture. Okay? Tinuod nga ang tao
Mukalit rang gawa. Saan paggawa sa tao, hindi sa pulong sa Dios. Mao ang misteryo. Ang tao ang tanan nato dili tanan ang mamatay apan kitang tanan kalit nga mga usab sama kagalit sa usa ka pag asay dugay panguros o pamilok. Dugay ang panguros ay ang pagpamilok twinkling of an eye second kayo na di ba? Ayaw ko na magpamilok. Okay? Sa usa ka pagpamilok ang tao kuhaon sa Ginoo. Di ba? Grabe na kadali. Ingon ana ang kanabang grabe ang gahom sa Ginoo nga imagine ka usa ka pagpamilok. Katapan nimo namilok ra ko asa mo katapan. Naguwa man. Ako'y kada kong problema wa ka na apil. Ha? Sa nila na nabili nasa nila pa doon. Wala siya diha nga hadlo kayo na nga mahitabo sa tao. Manaming ko ninyo ganina asa may ganahan. Matay sa mo kuna or maganahan mo aning mukalit ra mo gawa. Ako ganahan ko dali mukalit ra mo gawa kay wa kay gastong bijil. Di punta ka palit og lungon. Di ba? Di punta bayad atong punerarya. So, why gasto? Why gasto kung kaliton kang sakdaw? Pero kung dili pa moabot ni nato, kung dili pa moabot, ang kabayan, yung tagpunirarya ng nagana, o di masakwawas Ginoo sa rapture. Ingon ang pulong sa Dios, klaro kayo diha. Sama kakalit sa usa ka pamilok mahitabo kini inigtingog sa katapusang trompeta kay inigtingog ni ini ang mga patay banhaon aron dili na gayud mamatay ug kita mga usap. Ay grabe kanindot. Okay? Grabe kanindot nasaan sa Ginoo. Saan is Ginoo? Di ba? Kung sa kuno inigtingog sa trompeta, unsay mahitabo? Banhaon ang mga patay aron dili na gayud mamatay. Okay? So, klaro kayo na nga ang Ginoo sa pulong sa Ginoo nga ang mga patay dili na siya mamatay pa pag-usap. Kaya nga naman, banhaon siya sa Dios. Kung klaro kayo na ang nagdisulti ninha nga kita usab na wala mamatay sat down o ang kita tanan mga usab. Okay? Panidutan no mahitabo niya na nato ng mga usab ka. Unya, sunod nga verse 53. Kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob sa pagkadili madunot o kining lawas nga mamatay kinahanglang magsulob sa pagkadili na mamatay. So kining lawas kuno nato nga mamatay pa suloban sa Ginoo sa mga adlaw. Ug lawas nga dili na mamatay. Sige kung imagine na ni ba? Unsa kahano nga karon gini atong lawas ron grabe mag-suffering na to ani kay sakit ta, maghabo ta, sakit atong lawas kung masobrahan ta kahabo, laban pa tong sakit atong tiil o tiguang na ginayuma, high blood na sa paniguban hindi nakaklaro sa iyang mata kunya mahurot na itong ngipon. Ayun naman kasi Ecclesiastes, mahurot na imong ngipon. Wala na siyempre na lang iusap ni mo sa imong kanon. Mabungol na ka. Kunya mahadlok na ka sa mga habog na lugar. Sa una, kasulungat ka kong lubi. Karon, pagkatapon ko naman ang lubi mga nanas Panginoon. Duha ka hak pa, magpurog-purog na ka. Ano man na? Tungkol kay ang lawas sa tao, madunot din siya. Madunot din siya. So man nga nagsigo ko na huna, hindi taka po ning lawasan ay sulod sa Ginoo, no? Hindi na bation ba? Wa na bation nga sakit. Wa na, ano tanan? Perfecto na. Di ba? Okay, so mana nga grabe gyud kanindot ang paglaom nga gihatag sa Ginoo sa tao. Nga ang paglaom nga ang Dios mohatag nato og lawas nga dili na madunot. Sabot kung sa di madunot, perfecto. Okay, perfecto na. Wala.
Kinanindutan na gyud kayo. Di na malugta, di na mamatay. Ingon ana kanindot ang disenyo sa Ginoo sa tao. Nga amot lang, di gyud ko ka-imagine ang kamo, suwayi ko rin yung imagine. Nindot kayo ang plano sa Ginoo sa tao. Kinanindutan ang ganti niya sa Ginoo ni abot sa langit. Kana palang lawas nga di na madulot. Grabe na ka dakong reward sa Ginoo sa tao. Di ba? Ilaw ba? Na di na ka madulot. Di na angay nga kana bang grabe ka ganindot. Sigo guna-una nga lamiak hapon Lord no, nga nikabutan ko dito sa langit. Kuwang mong di ko height. Kompleto na gyud akong height. Eh di na perfecto na nga lawas gihatag sa Ginoo sa tao. Diba? Perfecto na. League on. Ha? League on kayo na. Dili na siya malunod. Dili na siya mausap. So, verse 54. Okay? Busa, kung kining lawas masunuban sa pagkadili na malunod, o kining lawas nga mamatay masunuban na sa pagkadili mamatay, matuman ang kasulatan na naggingon, gilaglag sa Dios ang kamatayon, diha sa hingpit nga kadaugan. Okay? So, unsa ko no? Kung sinatin na sa tao ni, masunuban na sa lawas nga di naman mga dunot, gitag-an ng daan sa pulong sa Dios. Kung sa Ginoo pulong sa Ginoo, gilaglag na sa dayon ang kamatayon. Wala na yung mamatay. Inigabot na niya sa laing kinabuhi sa tao. Diba? Another chapter sa kinabuhi sa tao. Karon chapter 1 pa man daw. Diba? Chapter 2, matay na ta. Chapter 3, enjoy na tas kinabuhi ito sa langit. Diba? So, nagbasa mong libro, napata sa first chapter. Okay? Kung sa Bible pa rin, napata sa Genesis. Okay? So, ikabot na to sa second chapter sa kinabuhi na to. Kailangan mo na siya mamatay ta. The third chapter is enjoy na sa kinabuhi sa langit. Amen? Unahan mo mga itong langit? Alam mo, una lang ta. Okay? Ingon diha sa verse 56 55. Giingon ang pulong sa Ginoo, o kamatayon, hain naman ang imong kadaugan. So, aning time gibundog na sa Dios ang kamatayon o ni Kristo. O kamatayon, hain naman ang imong kalala. Mas may lalaki na ba mo raw? Kanang binong ba? Kalala kayo. So, wala na. Ang kalala sa kamatayon, nagigikan sa sala, o ang gahom sa sala, nagigikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So, walay laing naghatag niini kanato nga hingpit nga kadaugan sa maabot nga adlaw si Kristo. Ug aron nga ato nang ma-appreciate karong panahon na, di ba? Nag-celebrate ta sa Pasko. Ngano nag-celebrate ta sa Pasko? Naghinumdum ta, naghandom ta nga long time ago, di ba? Si Jesus ninganhi sa kalibutan ug mao na nga nag-celebrate ta sa pag-anhi sa tuang Ginoo. O sa diha nga nabuntog na sa Ginoo kamatayon, sa diha nga nahingpit na sakripisyo nga gibuhat sa atong Ginoo. Mauna niya pud ang ato ang masinati puhon ang kanabang kadaugan sa tinuod nga kinabuhi nga i-enjoy nato dito sa langit. Okay? So, sunod pa. Hapit na tamo man. Ingon din ha. Verse 57. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatong kinabugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga minahal kong kaigsuonan, sa adunay challenge, tindog ka mga ligon o dili matarog, pagkugi ka mo kanunay sa iyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod ka mo ang inyong pag-alagad dili gayon makawa. Ikig masayan ang pagtrabaho sa tao. Ikig ka makaingon masayang. Ngayon naman, higabot sa langit, ang paghatag pa lang sa Ginoo o kinabuhi na to, o ang paghatag pa lang sa Ginoo na to sa lawas nga di na madunot, grabe na reward sa Ginoo sa tao. Di ba?
So, unsay challenge? Unsay challenge nato diha? Nga kinahanglan nga mobarog ta nga lig-on. Okay? Barog ta nga lig-on, ayaw mo ka diskurahi, ayaw mo ka discourage sa ng mga tao nga sige istorya ninyo o bisan unsang makadaot o negatibo sa inyo o bisan sa mga tao nga naglutos ninyo karon ayaw mo kadiskurahi ana nga naman ingon ang pulong sa Ginoo barog mo nga likon dili matarog tanawan ninyo ha kinahanglan barog ng likon dili ta matarog unya magkugi amen magkugi ta sa kugihan pag-alagad sa Dios kinahanglan kugihan ta ng alagad sa Ginoo dili nga magtinapulan ta kinahanglan Kristohanon ta kugihan ta ng alagad sa Ginoo. Okay, klaro na kayo ingon din ha kinahanglan nga magkugi ta pero ang buhaton nato tungod kay ang Dios naghatag ng mga ganti sa matag usa nato mohatag siya ganti ingon nga mga Kristohanon ta sa mo ni nga ang gisugyan sa Ginoo ang gisulti sa Ginoo kinahanglan nga ang imuhang pagtuo ang imuhang pagtuo sa Ginoo mobarog gyud ka nga ligon kayo unsay barugan kanang imuhang pagtulunan kanang imuhang nakapunan diha sa Ginoo mo na imuhang barugan gyud pag-ayo na kinahanglan mo barog gyud ko ani di na kumatras no turning back na di na ta mo balik pas daan atong kinabuhi kay nasayod ta nga wa toy hinungdan nga klase sa kinabuhi so kung naa ka sa Ginoo barog dili ko bahala lutuson ka isa man ninyo diri wa kasuway lutuson kasuway na mo gilutos ha suway na ta di ba so